Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula GMA Regional TV. Nagbatuhan at naghabulan ang dalawang grupo ng kabataan sa Cebu City sa gitna ng selebrasyon ng sinulog doon. Sarah, anong dahilan ng rumble? Rafi alitan pagkatapos ng kani-kanilang group performance ang ugat umano ng gulo. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Maririnig sa video ang sigaw ng isang babae na umaawat sa gulo ng mga grupo ng kabataan sa Cebu City. Maya-maya pa, nagtalunan na mula sa isang truck ang mga sakay nito. Nagbatuhan at naghabulan ang masangkot na lalaki. Hindi na inabutan ng mga pulis ang gulo sa lugar. Pero napag-alamang ang mga sangkot ay propsmen mula sa dalawang contingents na kasali sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Nagsimula umano ang alitan sa loob pa lang ng Cebu City Sports Center kung saan magkasunod na nag-perform ang dalawang contingents. Ipapatawag ng mga otoridad ang dalawang grupong sangkot. Sabi ng mga otoridad, isolated ang nasabing insidente. Nagpupumilit umabante ang kutsing yan na nasita ng Davao City Transport and Traffic Management Office. Makikita na inahaharang na ng enforcer ang kanyang sarili para pigilan ang driver ng kutse. Iisyuhan sana ng ticket ang driver dahil nag-illegal turn sa Torres Street. Bago nito ay hinabol na siya ng enforcer sakay ng motorsiklo. Nadaplisan daw ang motorsiklo ng enforcer at nagtamo siya ng minor injury. Nagpa-blatter na ang enforcer sa Traffic Enforcement Unit ng Davao City Police Office at nakapag-medical exam na. Desidido siyang maghain ng reklamo laban sa driver. Coordination ma'am with the Land Transportation Office para masumunan o matagalang sabina ang kaning registered owner sa sedan ma'am. Actually, ma'am, ang enforcer na injury, ma'am, no, injure rato ang CTTMO enforcer, and then we are planning to, ma'am, kaya ang realization sa yung driver's license po, driver sa sedan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang naturang driver. Sa kuha ng CCTV sa harap ng isang establishmento sa Gatislao San Sebastian Street sa downtown area ng Bacolod City, makikita ang isang babaeng nakatayo. Maya-maya pa, isang lalaki ang biglang natumba sa tabi ng babae. Ang lalaki sa video, tindero ng sigarilyo at kape sa lugar. Ayon sa pulisya, natumba siya matapos paluin ng kahoy sa ulo ng suspect na isa umanong barker ng mga pampasaherong sasakyan. Before na natabo ang insidente, ay gamay na sila nga hindi pagkikyanay regarding na sigarada sa paparka. Nasapot ang kainit mo sa suspetsado, naglabos sila sa munang asa, naglabos sila ng punto, pag-ining na lang po sa niya yung ato na biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian din ng buhay dahil sa tinamong traumatic head injury. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang nakatakas na suspect. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Palumulok, South Cotabato, natagpo ang inabandona sa damuhan ng isang bagong silang na sanggol. May nakakagat pa raw ng langgam ang sanggol nang makita sa Barangay Cannery site. Nakasapin lamang ng sako ang sanggol na nakakabit pa raw ang pusod o umbilical cord. Dinala siya ng mga residente sa ospital doon at ngayon nasa mabuti ng kalagayan. Inaalam pa ng otoridad kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Nag-overheat ang BRP Teresa Magbanwa na nagtataboy sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Bajo de Masinloc at Zambales. Balik muna ito sa pantalan at mapapalitan ng BRP Gabriela Silang. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Namataan ng China Coast Guard 5901 sa layong 66.69 nautical miles sa Pundakit, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, paikot-ikot ang tinaguriang monster ship malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal at sa coastline ng Zambales. Bago ito, napalayo na ng BRP Teresa Magbanwa ang monster ship. Pero nagkaabirya ang barko ng PCG
BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Papalit sa BRP Teresa Magbanwa ang BRP Gabriela Silang pero mas maliit ang barkong ito at nasa kalahati lang ng haba ng monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na rin ng maritime patrol ang aircraft ng PCG na may kakayahan na magpadala ng radio challenge sa China Coast Guard vessel. Coast Guard, CD5901, this is BRP Cabra. Please leave this area immediately. Over. Nitong January 5 pa nire-radio challenge ng BRP Cabra ng PCG ang monster ship na nooy mahigit 50 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa rin umaalis ang monster ship. Nitong January 10, nire-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang mga barko ng China na namataan 70 to 80 nautical miles mula Zambales. China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sa isang punto, nag-deploy ang China ng helicopter ng kanilang People's Liberation Army Navy. Bagay na tinawag na provocative o mapanghamon ng National Maritime Council. Mariin nilang tinutulan ng patuloy na illegal presence ng mga barko ng China na pinalalala raw ang tensyon. Taliwas din daw ito sa Freedom of Navigation, Innocent Passage, Maritime Zone Act ng Pilipinas, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Hinikayat nito ang China na irespeto ang batas ng Pilipinas at utusan ng mga barko nito na tigilan ang paglabag sa ating EEZ. Naghain raw ng diplomatic protest ang Pilipinas. Sa trilateral meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan, pinuri ni outgoing US President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa paghawak nito sa anyay agresibong mga hakbang ng China. Batay sa press release ng Presidential Communications Office, umaasa si Biden na itutuloy ng papalit sa kanyang si US President-elect Donald Trump ang pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa maritime security at iba pang issue. Muli namang pag-iit ng China nakaayon sa batas at makatwira ng pagpapatrol ng China Coast Guard sa lugar. Hinimok nila ang Pilipinas na tigilan ng malisyosong mga akusasyon. Dagdag nila, may legal na pundasyon ng kanilang sovereign rights sa South China Sea. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Sagot naman ng Philippine Coast Guard sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, hindi kailanman pumapanig sa international law ang iligal na presensya ng China sa exclusive economic zone, hindi lamang ng Pilipinas, kundi pati na rin ng Vietnam, Malaysia at Indonesia. Anila, walang sapat na historical at legal evidence ang China kaugnay rito. Kaya lang daw mas tumatapang ang China na bumuo ng kanilang sariling interpretasyon ng batas ay dahil sa paglago ng kanilang ekonomiya at militar. Malinaw daw na naniniwala ang China na pwede umano silang mambuli ng mga mas maliliit na bansa at hindi sumunod sa batas dahil sa kanilang kakayahan at estado sa international community. Posible raw na magdulot ng mas malalang tensyon at issue ang ganitong gawain ng China. Pumalo na sa 24 ang nasawi sa nagpapatuloy pa ring mga wildfire sa Los Angeles, California sa Amerika. Sa tulong ng DNA test, aalamin pa ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Patuloy pa rin po ang pagkilos ng mga otoridad doon para makontrol ang mga wildfire. Lalo't ayon sa mga otoridad, inaasahang lalakas muli ang hangin na posibleng magpasiklab pa sa mga apoy at magpakalat lalo ng sunog. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Philippine Consul General sa Los Angeles na si Adelio Angelito Cruz, mula sa 150 kahapon, umakyat na sa 100 at 71 ang mga Pinoy na naapektuhan ng mga wildfire. Nasa maayos naman daw silang kalagayan at nananatili sa iba't ibang evacuation centers. Pagtitiyak ng konsulado, tutulungan nila kahit pa ang mga Pilipinong out of status. Pinapaalam po namin sa ating mga kababayan, huwag po silang kabahan kung sila po ay
out of status, no? May mga natatakot daw po kasi na lumapit sa konsulado. Pero kami po ay nandito para tumulong anuman po ang inyong status. Ang importante po ay kayo matulungan po. Mula sa mga masakit sa mata, mga sala sa labat na kawad, maaliwalas na ang kilalang heritage site sa Iloilo City matapos pagtatanggalin ng mga kable. Plano rin daw ayusin ng LGU ang spaghetti wires sa iba pang bahagi ng lungsod. Balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nakalaylay at nagkabuhol-buhol na wires sa mga poste. Ito ang ilang taong sitwasyon sa Calle Real sa Iloilo City. Ilang Ilonggo na ang nagreklamo nito dahil bukod sa hindi magandang tingnan, posible pang magdulot ng aksidente. Ngayong 2025, spaghetti wires no more na ang naturang lugar. Kitang-kita na ang kagandahan ng heritage sites. Nakatanggap ng papuri hindi lang sa mga Ilonggo, kundi pati na rin sa mga netizen mula sa ibang lugar. Ang 47 anyos na vendor na si Ricardo, masaya raw at nalinis na ang mga nakalaylay na kable sa sentro ng lungsod. Subong yun namin nagidya kayo, nag-awa na yan mo. Ano man do mga layan ga luy-luy lang tanan. Itinuturing naman ng estudyanteng si John na malaking tulong ang pag-alis ng buhol-buhol na kable sa turismo ng lungsod. Mas dami kay amuman kay damo po nibang turista sa bunga kadto di mas doon nag-enhance pagit ang beauty sa Iloilo. Kapin pa din nagyang ban subong. Enero 2 ngayong taon nang sinimula ng Iloilo City LGU ang pagbaklas ng mga kable base na rin sa ordinansa ng lungsod. Bukod sa Calle Real, plano rin ng LGU na ayusin ang mga spaghetti wires sa iba pang kalsada sa lungsod tulad na lang sa Diversion Road. This project is a testament to our commitment to really preserve the heritage and the cultural heritage of Iloilo City while pushing for the modernization. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.